Welcome. Thank you for coming to Thrice here. This is really exciting for us. We haven't shown a short film before. We've done it online, but this is our first time in this space, so I think we'll be hopefully doing more of them in between our photography program. And today is the last day for the screening, so we've invited JT Trinidad, the director, and Eric Vico, who so lovingly shot the film, to be in discussion with each other, to talk to us about the behind-the-scenes process of getting the film made. Hello po! Wait lang po, record lang po ang audio. Sorry. Hindi ako ready. Wait, kinabahan ako bigla. Hi, JT! Talk show. Anyway, thank you po sa mga umattend, mga nanood. Kahit 2 years na yung pelikula, buhay pa din siya. So thank you so much for the support. And sa Tarsier, thank you sa support you guys for making this film possible. Parang, nahirapan din kami like mag-fund ng film. So, grateful kami sa mga tumulong din, like financial-wise. So, thank you po for coming. Thank you to Tarsier for not only sa pag-produce, but also for giving us space. I think it's always grateful for us to see our film being played on third spaces, not outside cinemas. I think it's very important. Yun lang po. So, go girl! Ako bet. Pero ayun, yung chikahan lang naman to, informal. So, we're just gonna talk about the process behind this film. So I was 19 when I first wrote this screenplay. That was 4 years ago. I'm 23 now. I submitted it for a class, for scriptwriting class for Giancarlo Abraham, director of the Gita, Sila and everything. So he was my professor. The class was cut short kasi pandemic and everything. So it used to be a 6-page script nung una talaga. So ang narrative lang niya ay tungkol sa girl na nag-yearn for her father. And my main inspiration, I think, was Alps by Yorgos Lanthimos. Medyo lesser known film, pero it really struck me when I first watched it. So, this is the first love line. Mahaba pa siya, hindi pa kami marunong mag-anything. We have no idea, we're just second year sophomore film students, so yeah. So we had a lot of rejections, as you can see. We submitted it to different script development labs abroad, and parang for us, pero gets ko naman ba't nila ni-reject kasi hindi pa naman talaga maganda yung project, or I feel like we were too young. And until we applied for the Harno Open Doors Consultancy, we decided to write it. I decided to write it into transform it to a full-length script. So, meron kami full-length version which we submitted to Locarno. And actually, parang may cut-off siya, tapos nakapasa kami sa cut-off. Pero hindi nila kami off the record, but like sa call, sinabi nila na we were too young, ganyan. We didn't have previous works. Wala talaga kami any experiences regarding international film festival. So that was like our main driving force to produce our film. So I applied to this lab. Nakita ko sila sa Singapore. Tapos parang kilala na nila ako kasi every year nagpapasa ako, every year na-reject. So nakakahiya, like pero growth. Yes. So for a year, we were just waiting. Tapos parang we were just hoping na our time will come. We just had to put ourselves out there lang. But papansin lang kahit off-brand, very introvert, pero we have to reach to different producers, ganyan. Kinashot namin sila. Mapagil that time na parang
nakikita lang namin sa mga lectures, ganyan. So, almost 2 years have passed and feeling namin directionless na yung film. Pandemic and everything. I was planning it to be my directing project for school. And then, ayan, nag-email lang kami sa mga random producers. Swerte kami, nireplyan kami ni Mama Gil Osorio, producer from Archipelago and Binisaya. And I attended this lab sa Binisaya, which is the Benham Rising, wherein mag-develop kami ng, babasa namin yung script, tapos they're gonna give us like criticism or something like that. And with my phone, I shot a film. And I submitted it to Sinecabalen kasi wala na akong pera, so I just had to submit it for the money, ganyan. And then it won Best Film, wherein yung judge ay si Sir King sa Binisayanan. I think doon nagsimula yung story namin with Archipelago. Pero after noon, like, it was year 1 of River Development. And parang nagkaroon din ng parang long time na hindi kami nakapag-connect with each other kasi yun lang talaga yung moment na yun. And fast forward to Q Cinema application, parang kinapala namin yung mukha namin to approach them. Kaya na parang we want to pitch this project to them and so they can onboard as producer. And for fun fact lang, like, na-email na lahat ng pictures that time pero hindi pa kami naka-receive sa Q Cinema. Apparently, nakalimutan nila kami i-text. So, 4 days. 4 days before the pitch, like, I received a text message. Parang alam mo, nandulumo na ako kasi parang I was watching Jaime. Si Jaime ay nakasama ko, batchmates kami sa Archipelago and like, naka-receive na siya ng email and I was like, oh, 3rd year. I submitted to Q Cinema thrice na and rejection talaga every time. So, I'm so lucky kasi dito ko ay nakilala yung more like sa pagtanggap ng Q Cinema ay nakilala namin si Archipelago and si Manas Manas, si Nabico, si Nestella, ganyan. And parang that time, parang one of the happiest moments in my life. Na parang feeling mo, may pumansel sa'yo, something like that. And parang someone believed in you, in your story. And I'm always grateful for that. Kasi sabi nga, parang I always tell that you only need one person to believe in you and everything shall go okay. Oh my God. So, hello po. Ito yung office namin, like Manas. Post-production house kami. So, we edit everything, like film-related or anything. I think, pagkakatanda ko dito, parang Gail and Keith nag-approach sa amin na parang, may mag-pitch sa inyo for this. And then parang, okay, like Zoom call, endless Zoom calls. Like, yung plan nila mag-pitch, Jaime, yan sila, JT. And, yeah, I think ang haba ng process of like preparing the presentation. So parang maganda rin siya na practice din kasi parang mas nakikilala mo yung work mo at the same time. Nasa iba't iba siyang point of view, I guess, when it comes to like Q&A. So yeah, medyo madugo siya na presentation, like nakakapagod siya, nakakapuya at the same time, especially nga sila students, and then kami at the same time, nag-working kami, so parang kailangan namin mag-manage ng time, so parang ano pa bang available, so gabi. So, ayun. And naging, I guess yung medyo nung una parang na scared off for myself, kasi parang nakita ko pala yung slide, parang, ako hindi okay, oh my God. So parang ako, sige, push natin. Parang eventually nung present nila all throughout yung deck nila about the film, reading the script, ganyan. So parang naramdaman ko na naramdaman ko yung, I guess, yung pagiging tao nung material. Naramdaman ko yung, I guess, tenderness and like frustrations and sadness din sa material ni JT. So, parang, sige, push ko kahit ano, like, well, hindi ako na-technical na person. So, yeah. So, ano ba next slide? Ayun, hindi nga kami nakatanggap ng message. So, end of the world na for us.
Tapos parang si Mama Gail, nag-hint siya na, ay, nagustuhan nila ako. Like, parang kausap niya ata. Pwede ba yung sabihin? Pero parang gano'n, parang gusto nila. Don't say names. Pero parang gano'n. I think nakarating na gusto nila yung script. Pero naghihintay naman ng message. So, ayun. I think usually kasi siguro pick to ng pandemic, so medyo tricky pa nun na makaroon ng update. Kasi before siya mag-screen for Q-Cinema, meron din kaming finish for Q-Cinema, like for Stella Paiso. Then parang ang tagal din before kami matanggap. Then I think compared now na sobrang bilis agad na after pitching parang a few days later parang meron agad. So ito medyo, nakaka-frustrate at that time na parang mag-antay ka like, medyo nandun ka sa, Next. So, ayun, natanggap ko na yung message ni Ms. Kens. I think kung sinasabi ni Vigo, kasi sobrang intimate lang din ng mga people na nag-work sa Q-Cinema. Siya na yung short film manager, siya na yung hospitality, siya na everything. Ganyan. So, ngayon buti naman meron ng different people. So, nakahinga kami, ganyan. Pero, girl, parang after ng election, so parang everything was coming down, ganyan, magbubutuhan pa, tapos kami mag-pitch, parang ano mas mahalaga, ganyan. Tapos parang that year, medyo naging sunod-sunod yung congratulations, messages, natanggap ko sa Globe pitch, ganyan. And alam mo, parang feeling ko dahil parang nung freshie ako, nag-apply ako, tapos mali-mali pa format ko, mali-mali everything, tapos ngayon finally parang, okay, natanggap kami, tapos, ayun, nag-pitch, Q-Cinema, nag-pitch kami sa Globe, hindi kami nanalo, pero sobrang ganda ng project na nanalo, friends din kami, ganyan, tapos, Q-Cinema, tapos, parang akala ko noon, 350,000, magagawa ko yung, pangarap kong film. Ay, hindi pala ganyan. Just the start, you're just starting, girl, and pitching, meeting, crowdfunding, and maraming iyakan in between. Tapos parang ang problema talaga namin ay saan kami kukuha ng pera, ganyan. Tapos, naubos na yung price ko dun sa Cine Cabalet kasi nandito na siya, ganyan. Tapos, sobrang konti lang din kami sa team, ganyan. I think ito natutuhan ko, parang if we can, like, sana marami para may nagsasaluhan, ganyan. So, rejections again from people kasi this is my first narrative film ever. Most of my works in the past are documentaries kasi na like pandemic, everything, like it's so practical to mount like a narrative film. So usually we get rejections kasi I didn't have like a film that traveled internationally, and most of them are student and DIY films. And of course we understand like for investors it's really difficult to just trust blindly and parang bumalik yung investors. So ayun, sobrang happy that there are like people who were willing to trust us. So, dito si Franz, yung executive producer namin from Para Kay Dharma. UP Town Center, parang hindi na rin ako nag-expect that time ganyan. Pero, oh my God, like parang G sila ganyan. So, parang okay na iba lang, parang another hope, ganyan, another light, ganyan. Like when I was like making the slides, parang I-remember ko ulit lang everything, and I was like, so emotional. Pero, it was a total of 6 shooting days, including a reshoot. And this is my first big shoot. Like, hindi ko pa na-experience. I mean, ilaw pa lang gano'n. So, like, wala talaga ako. Akala ko like, phone is enough and everything will be okay. Girl. Yes. So, ilan lang kami sa shoot, 11. 11 lang kami sa shoot, and like 5 yung locations, ganyan. May gano'n pala, yung art net pala ng mga people. Pala dapat doon, tapos yung camden. Marami pala dapat. Sorry men, sorry people. Ngayon lang ako nakapag-sorry. Pero parang, shit, ganyan. Oh my God. So, kasabay nung struggles niya, may struggles din ako. So parang nung nalaman ko na
nakapasok si JT for Q Cinema. Ako, tulog, nakapasok siya. Oh my God. So parang, nahihirapan ako i-manage yung time ko like working, like work. And then at the same time, yeah, mag-work, mag-lock-in shoot with JT. Tapos, like, I think na-meet ko lang si JT during Binisaya days. Parang Zoom kineso lang kami, but never kami nagkaroon ng interaction until nung Q Cinema. So, yeah, binigay niya sa akin yung deck, and then parang binasa ko yung script, and then parang mostly yung visuals niya about very industrial, Edward Yang, Chaimil Yang na peg. So parang, okay. And then parang, yung nakita ko, oh, may ilaw. Tapos, oh, ako kinuha. Call a friend ako. Ako, B, pwede ka ba? Pwede ko ba for this and that? May iba na hindi available. So parang, huli kong tawag si Wens. Shoutout to Wens, nandiyan siya. So, ayun, ano ba next slide dito? Oh my gosh. Ayan! So, resibo lang na kailangan ko ng help from someone na wala akong idea at all, like, technical-wise. May mata ako, 4 pa nga, pero like, di ko kaya. So parang, chikahan ko siya, wala rin siyang idea about it, like, first time din namin. So parang kami, sige, ano lang, support system lang tayo dito, B. So, labor lang. Next slide. Resibo, I'm so sorry. So parang, sobrang kailangan ko i-condition yung sarili ko, yung ganyan, parang prep na lang ng talaga. I mean, very thankful ako kay Wens, kasi I guess age-wise, siya lang din yung kaedaran ko. So parang kailangan namin maging strong enough for this generation. So parang happy naman ako nandun si Wens. So parang, yeah. Tapos ayun, parang samahan mo na akong umiyak after shoot. Tapos kaya umiyak. Pero di ako umiyak, oh my God, thank God, di ako umiyak kasi lubog din ako sa full-time job ko, so wala akong time to do it. So, yeah, next slide. Ayan. So, nagsimula na yung day 1, akala ko, hala, ganyan, tapos delayed na yung van, wala pa outside, 3 hours na. Kaya naiiyak na ako. Ganyan. Tapos, fun memories na lang siya ngayon, so okay lang siya pag-usap. Get it. Tapos nag-message ni Mama Gail, yung producer, ayan, sabi naman daw si Vico, i-micromanage ko raw siya. Pero ayun, tapos parang, she just reminded me na pwede ako in a way mag-demand na makuha yung gusto, ganyan. As long as, like safety, ganyan. So parang, sinabihan nila ako ng mga expectations niya sa akin, ganyan. Something like that. Actually, nung kagabi ko lang kasi natanggap yung swell. Magdadagdag lang sana ako sa swell siya. Tapos nakita ko to, kay Gil ba to? Sabi ko, yes. Kasi, I think around August may shoot. September 5. September, oh my God. So, I think around that time, galing din akong shoot noon, I guess. Galing kaming festival, tapos parang ilang days ako napahinga din. Shoot agad. So parang, happy ako na aware si Gil, our producer, na sabaw ako minsan, especially, I guess yung energy ko pang post-prod, pang edit. Like, kaya kong siyang gawin na kahit ang daming projects, like hindi ako sabaw. Compared dito sa prod, like, girl, di ko kaya yung energy, girl. Kahit ang taas ko, girl, I can't. Like, kailangan ko ng isang week na pahinga after ng shoot. So parang, happy naman ako kay Gail about na heads upan. And I think, happy din ako na sinabihan ka nito kasi nag-attack. Kasi feeling ko kasi na hindi kita like sobrang, nag-attack talaga. So parang hindi kita like sobrang na-vibe pa talaga doon. So parang sabi ko, sige, hayaan ko muna. So parang hayaan ko muna. Like, alam naman yung gagawin niya. So, story mo yun. So, tutulungan kita about it. So, parang, hinahayaan kita all throughout. Tapos, naramdaman ko yung softness. Na parang, dapat lang na maramdaman ko din. Especially yun yung film itself. So, parang, tama lang nag-ganyan yung emotion mo at the same time. Nakuha mo naman din yung mga gusto mo. So, parang, hinahayaan lang din kita mag-decide na parang, sis, ito ba gusto mo? Tapos, nag-yes ka. So, parang, okay, work. Tapos, pag may mga ayaw ka, sinasabi niya. So, parang, okay, I love it. So, yeah.
Part of you says, char, talatak talaga. So anyway, next slide. Buwan. Oh my God, late yung van, ganyan. Si Van, asan na yung van? Tapos, parang na-late ka sa location. Tapos, pero, like, tapos nagsabit na sila, si Shrine, yung art director. Parang, okay, ready na tayo tumawag the first scene, ganyan. Sabit na natin kasi may scene for condemnation. Kasi dito ako lumaki, dito ako pinanganak sa place na to. Tapos, totoo siyang may condemnation nangyari. At hindi, fault ko rin, hindi ko rin alam na wala palang information sa barangay na wala palang sinasabi na magsasabi ng for condemnation. So, nagsabit kami na alarm yung buong community, which is so valid. And parang, alam mo yung parang nasa isip ko, ano to, parang anti-demolition, tapos parang magkakause ka ng ganong thing sa community yan. Parang lahat ng guilt and everything parang pumasok na sa utak ko. So, sabi ko, tigil na tayo sa shoot. Girl! Nung narinig ko yun, sabi ko, ayan, tumawag ang producer namin to Mandota Things. Kasi parang, naramdaman ko na parang, ayan, nag-company call ng everyone. Tapos, makakaramdam na ako, mukhang may mapopostpone na shoot ngayon, pero parang hindi pwede. Kasi sayang everything, sayang ang, I mean, ready lang everything eh. Kasi logistics-wise, so parang domino effect siya. So, sayang ang pera nun. So, I think nagpahinga ka muna like, ng ilang oras, nag-isip-isip ka, kinausap mo si Kiel about it, and then parang tinuloy pa din. Parang, bini effects na lang yung for condemnation na yun. Kasi before talaga like, practical siya. As in, girl ko ako naman din, ako talaga sa tenement, tapos makita ko na for condemnation. Sis, talagang mamamato talaga ako. So, ayun. So, I guess, yeah, learning process siya. Kasi parang medyo mabigat din ng day one na yun. Logistics-wise din, parang sa paano of shoot, yeah. Parang day one pa lang, 4 floors na yung shoot namin. In one frame na yan. So, bakit po ganito? Ano nangyayari? Pero, parang dapat kasi pag-shoot daw, parang magaan pala dapat sa una. Yes. Una, tenement, 5 floors, C-stands, everything, lahat. Girl, like yung inakit namin yung gamit, sabi ko, I think tapos na ako. I think ayoko na. Like, hindi pa namin minamount ang everything. I think ayoko na. Pero, nakaya naman, I guess. True. Ito yung diet plan ko dati. Talaga ba? Ayun, marami nangyari ng shoot. Medyo blurred na rin siya in my mind. May mga times na lumalagpas kami sa oras. May mga times na okay naman, maaga yan. Tapos, ayan ang mga BTS, si Emerald. Tapos, kasi sabi ko, Val, parang I don't want to parang talk to Emerald muna. Baka parang it would help if hindi muna namin siya kakausapin. Tapos, hindi pala siya magandang decision. So, ayun. So, the main problem is, hindi siya na Tagalog since galing siya sa Kabangkalan, sa Negros, ganyan. So, understandable na. May mga lines sa script na hindi talaga naturally pagbitaw. So, parang, I think, parang sa Katagalan, parang I realized the approach to her. Parang, minsan kailangan mo siyang biglain. Emerald, ngiti, ganyan. Tapos ngingiti siya. Tapos ang ganda ng register. So yun na lang yun. So parang gano'n. So, parang most of her performance talaga, si Emerald talaga yun. Like, wala akong masabi. Ang galing niya, ang ganda lang ng mga reactions na ganyan. So ayan yung mga shoot. Ito reshoot na to. So parang nakapagpahinga na kami ng 1 day. So medyo na kami. Masaya. Tapos tumawag na rin kami ng help from equipment company. So medyo nadagdagan kami ng tao, ganyan, magdagdag ng art and everything. So napabilis din yung shoot. Though parang galing ng 1 hour, something like that. Ako, bilang pagod, so usually pag nasa shoot kami, parang maagang call time, tapos like physikalan, ganyan. Kasi akit ang gamit, sumuguba ng gamit, tapos kasi konti na kami, so wala kaming like enough manpower para magdatat ng gamit. So kami lang din tutulungan.
Tapos siguro, sa side din ito na every after shoot, like, maaga naman kami natapos, maaga naman yung pull out kasi during nito hanggang day lang kami. Pero ako, dala ko yung machine ko, dala ko yung isang hard drive, nag-edit pa, naggagawa pa ako ng other projects. So parang, I think workable. Tapos si Wenz, nasa likod, natutulog na. Tapos okay, good night, B. So, I think, yung time namin ito nakakapagod ko na siya. I think. Super. Mainit siya. Fifth floor. Fifth floor siya, akit baba, tapos mas napagod ako sa pagbaba. Hindi ko sure kung bakit. Siguro kasi yung energy ko parang naano na, tapos parang, ang bababa ng gamit. Siyempre ayoko magpakadiva doon, pero sa ulo ko parang, sige, pagod na ako, pero push ko pa din ito. Pero ayun, siguro dahil sa energy ng mga tao din sa shoot, parang, nahihila naman din ako pataas. So parang kahit inaantok ako madalas, hindi naman sa bawal, I think. Oh my God! So, mag-share kami ng ilang stills from the film, pero like, dito masyadong technical, like, as a DOP, hindi siya technical, like more on, trivia lang to, itong tumatahol, yung ako yung nag-ADR. Kasi medyo maluma na yung pag-barf ni baby, no? Tapos parang na-corner ako na parang, sis duduting. Tapos parang ako, so parang okay, naging aso ako for, yeah, I love it. Ganda naman niya. Yung character naman ako nun. Kasi, I think may video ako po, gano'n ako. Yeah, I love it. May video ka na. Buti di mo sila sa slide. Okay, next slide please. Pero yun lang, konting trivia lang. Share ko lang, napagalitan ako ng AD ko. Kasi kasalanan ko naman talaga, tumatawa ako. Ganyan. Kasi, ay, be, alam mo girl. parang ako kahit sa sarili ko, ma-English din ako sa sarili. Kasi yung tawa ni Emerald, hindi ko in-expect. Parang, poof, poof, ganda. Sabi ko, kaya mo ba, parang stronger, ganda. Pero hindi talaga. Tapos yung mga katabi ko patitigitan. So, hindi ko talaga napigil. Oo, kailang take din tayo noon. Kasi, etong bagay sa to, si Micho, yung anak nila Kit and Gail, parang ang hirap din, like, magiging character ba. So parang, ang haba ng oras bago ma-mount itong shot na to, isabay mo pa yung problema ng director na tumatawa siya doon sa pag-birth ng talent. So parang, sige, mag-roll lang tayo guys. Parang, syempre ayoko na kasing magdagdag ng energy doon. So parang niyak ko lang sila. Kasi nandun naman yung isang credit doon. So, ayun. Napalabas ako ng, sabi, yung mga tumatawa po lumabas. Ako yung... siya lang tumatawa. Siya din yung tingin ko, yes, babe, ikaw yun. Ay, ito. I think, actually natutuwa ako kasi September siya sinunod. Bagyo season yun. So, parang, yun yung naging isa sa mga concern ko actually. Na wala tayong makuhang ilaw at all. Like, so, all in fairness dito, like, since lock check pa lang, parang na-mount na siya agad. Ito, ang dami pa nitong gamit before, no? Ang alam ko. Oo, may tindahan talaga. May tindahan talaga. So parang inalis lahat. Tapos, itong floors na to, as in parang kinround control talaga. Nakaka-stress tong issue na to. Kasi like, the crowd itself pa lang, parang ang dami mong kailangang i-control. So parang, ayun, at least happy ako kasi inahabol namin yung araw at the same time. So bali parang, girl, double time. So parang at least, buwan naman siya, all in fairness. Love it. Maybe. Parang mga 2 hours after to shoot. Oh my God, Obe, nakakapagod yan kasi tapos ang init-init pa. Ang sakit na ng ulo ko, tapos like, sa sobrang init, sabi ko, oh my God, tapos yun natin to, like, gusto ko na siya din matapos. So nag-rant lang talaga ako, like, wala talaga tayo matututunan dito. Nag-rant lang ako. Ito yung reality, guys. So, ayun, ganun siya kainit, pero at the same time, gusto ako kasi parang, for some reason, pag nasa set ako, like, ramdam ko yung chemistry nila together. So, sabi ko, I think may something sa kanila. So parang,
parang ako, natuwa ako sa shoot na yun, na umalis yung sakit ng ulo ko kasi naramdaman ko yung chemistry nila together. So parang, ayun. Hey dad. So anyway. Tinanong ni Emerald actually kung sino raw yung love interest niya. First day pa lang. Rehearsal. So parang doon siya pinaka-excited. So I think nag-work siya. Doon lang sila nag-meet. Oo. Hinatak lang din. Ay, hinatak lang siya. Actually, taga-tenement tong guy. Oo, lahat sila ito. Oo. Tapos mga sisigaw, third floor, may walkie-talkie. Second floor, okay na po. Tapos, ayan. Parang sumawang doon. Next slide. Ay, ano to? Ah, sorry, di kita masyado So, ito yung dancing kineso. So, I think, nahirapan ata tayo before nito kung paano siya in-mount. Ang bala kasi nito like, online or VFX na i-overlay lang siya, parang double exposure thing. Pero dahil maganda din yung room, na parang yung buong room ay naka-window lang siya. So parang, okay, work. Tapos nag-reflect yung disco lights. So parang, I love it. So parang hindi na kailangan ng additional post-production work for us. So parang, syempre, ayoko na eh. So parang, ayun, I think itong shoot na to, nagustuhan ko din to kasi naramdaman ko yung sadness ni Ron. Ni Sir. Kasi parang in character siya, like for some reason, sumasayaw lang sila together, like sobrang tahimik kasi sobrang kasi nirecord yung sound. Tapos ako, parang, so umiyak na siya, tapos parang ako, parang napapaiyak din ako. So parang, gusto ko to na eksena na to. I swear. Gusto ko to. Sobrang, hindi ko nag-enjoy, naka-11 takes ba tayo dyan? Kasi lahat naman maganda. Hindi ko alam, enjoy ko anong nangyari. Pero, nagkapatugtog pa kami ng Tian ni Teresa tayo, habang everything, ganyan. Tapos, ang galing. Ang saya, ang galing ni Emerald, deadpan talaga siya. So, yun na. Cinema. Charles. Pagkita ko mo to, cinema. Girl, like, honestly, ito yung unang nakita ko sa script. Sabi ko, may motor scene. Oh, cinema. So parang, yung mga angkas rides, harurot rides natin, i-imagine natin yung self natin na may nakamount na camera sa atin. So paano tayo like, tignan sa camera. Sabi ko, I think ako to. So parang, like, dream come true to sa akin. Na, doon sana ako sana yung nandito. Pero anyway, so parang, ang parang itong moment na to, doon parang, I think, dapat umuulan nung eksena na yun. Pero parang dahil, ang hirap, I think around 10 or 10 to, kasi by midnight, pinapatay nila yung billboard. So wala na masyadong ilaw at all. So parang, minana siya namin yung time wisely. And then parang, after nung shoot namin, umulan. Sabi ko, okay. First time ko mag-operate ng gimbal. So parang kinakabahan ako na baka hindi siya makalibrate enough, na baka biglang umano yung camera. So parang, girl. Pero yan, saya. Actually, yung initial plan ko pa nito. Ang initial plan ko pa nito is, nakasakay din ako sa motor para may experience ko din. Tapos ang ganun lang ako, like, naka-handheld lang ako sa parang, ito si Kuya, tapos nakalikod lang ako sa pero baka mahuli kami ng MMDA. So, nag-car na lang kami and then parang gibal na lang. Yeah. Happy. Gusto ko to. Nakailang ikot kami. Ayun. Nakakapag kami. Cinema talaga si Emerald siya. Cinema. Wala kaming permit, everything. Ano lang. Okay, kasi kayo lang naman, papalo pa sa MMDA sa Guadalupe. So, parang girl, no? Vibe lang kami. Yeah. Ayan. Oh my God. Ito yung pinaka-challenging na i-mount, I guess. Kasi ilaw-wise, tapos gabi. Actually, kasama ba ito sa day 1, di ba? Itong ay day 6 na. Kasi dumating sa point na, actually, yung nakikita nyo like sa film na reshoot kasi siya. Kasi nung una, like, ayaw kasi namin parehas na sobrang obvious yung ilaw. Like, very dapat, natural light lang. Like, kitty ilaw lang. Pero, sobrang binabaan namin yung ilaw. Tapos, check namin yung footage right after nung shoot. Tapos, nagreklamo na kami sa producer.
parang ako lang mismo na nagsabi din, parang, pwede ba mag-reshoot? Kasi di ako happy. Parang ako yung problema niyan sa grade. Kasi yung actual raw footage niya is kumukulo na like, bagsak na talaga yung blacks. So parang, sabi ko, I think mas okay na ibagsak siya na, I mean, medyo overexposed siya. Tapos bagsak mo na lang compared sa underexposed siya. Tapos parang doon mo pa siya yangat. So parang, ayun, ang haba nitong takes na to. Kasi sobrang tagal 11 nito. takes. Oo. Kasi one long sequence, kasi Emerald parang si Shrine ang nagbigay ng directions. Kasi nga, Ilonggo rin siya. So, yan, ang dami na pinupuntahan. Tapos, chef, naka-11 bagsak din sa Emerald dito. So, yung mga improvisation siya rin. Yung sa unan, wala naman talaga sa script. Decision lang na yun. So, tapos nakatulog na siya. Tulog na talaga siya. Ano ba yung character? Kasi parang nagsasay na kayo, kinakusap mo si baby, tapos parang kami, tulog na siya. Palasal ako. I think may isang take na hindi na siya So, ayun lang. Yeah, pero, yeah, pinaka-challenging to kasi ang sikip niya, ang sikip nung bahay. Pero, yeah, nagawa naman ng paraan. Thank you guys. Oh my God. Oh my God. Ito yung isa sa mga nakakapagod physically. Parang, parang ito yung, may plastic pa kasi yung bed, tapos spring pa siya. Tapos ako, di ako ready kung paano siya i-mount na naka-ganon. So pinakita sa akin, oh my God. So parang sinubukan ko muna siya na handheld, parang kama, demo talaga, kama, handheld, tapos gumagalaw sila. Gumagalaw din ako. So parang sabi ko, sis, kailangan ko ng support. Eh, ang problema pa nun, I think robot na yung monitor at that time. So di mo na rin siya mag-view. So parang hopes and prayers ka na lang sa akin. So ang ginawa ko na lang, para since pasmado din akong person, tripod, siniksik ko siya, ginanon ko siya, huwakan yung legs ko guys. As in, parang ilang takes kami nun, para lang, tapos di ko rin siya makita kasi wala eh. So parang ano lang talaga, pakiramdaman lang talaga, tapos, ayun, happy naman ako. Natuwa ako kasi sakit na sa tuhod eh. So parang, nakakapagod din siya, and mainit din siya at the same time. Wala ata tong aircon. So parang, yeah. Isa sa mga proudest moments ko. Siya. Nakaya naman ng tuhod ko. Next slide po. Sorry. I think ito yung pinaka magical moment sa akin. I think. I don't know, kasi siguro kasi, finally, nasa labas na ako. So parang, nag-struggle ako sa loob ng tenement, tapos parang, nasa labas na kami, so may hingahan, at least, ito yung hinga. Tapos parang natuwa ako, kasi syempre concern namin yung weather. Parang, ang ganda ng araw, ang ganda ng ilaw. So parang, as in talagang, the dream talaga siya. So, parang, ang ganda ng rehistro ni Emerald sa camera. Tapos parang si Jane natutuwa din, so parang, pabalik-balik lang kami noon from tenement to another station. So nag-rent lang kami ng bangka, tapos parang paulit-ulit lang kami. And then, I think dito sa last, parang ito yung muna namin sinunod na nag-travel siya. And then, atong last shot, gustong gusto ko siya. Kasi parang hinahabol pa namin yung araw, tapos nakita namin yung pwesto sa kabila. So parang kinuha namin, tapos yung original song dapat ay Cinderella na sa aking pag-iisa. I love Cinderella so much. Tapos parang out of nowhere, like may playlist sila kuya dun sa station na yun. Nagpatugtog sila ng Cinderella song na gusto ko rin yung kanta. Tapos sakto nag-iossi siya. Tapos nagiging emotional ako. Sabi ko, oh my God! Ang kakainis. Ang ganda talaga yung moment. Sorry talaga. Kasi ang ganda talaga yung moment na yun. So parang ramdam ko na parang, I think, pinagbibigyan kami ng panahon na gawin talaga tong film na to. So parang, I think ito yung sobrang, I guess, pahinga ko sa shoot na nagawa namin. So, ayun, happy ako. Happy ako. Ikaw, happy ka? Super happy. I think wala talaga ito sa storyboard. Kasi may ending kami talaga na isa. Yung nasa labas si Emerald, may wheelchair din.
Kaso yung review rin nila mamagil. Buti may ganito siya. Ayun, thank you rin kay Wens. Parang nag-bring up din siya ng mga ganitong suggestions. So, moment siya, ganyan. Parang happy ako na nakuha na. Post-production. Ayun, actually parang hindi na rin ako naging super involved. Long story siya, pero parang ganun yung naging mode that time, ganyan. Parang, kasi ako parang socially anxious era, ganyan. Kasi malala, pero I think huhu na lang talaga. Pero sobrang siya. Di ba kayo nagka-sit down? Nagka-sit down. Okay. Mga thrice ba? Pero I think yung after nun, parang Yeah. More on like online things and do comments. Online things. Yeah. Pero online din yung sit down namin instead. Talaga with the Zoom session with the Tapos, copies and that. Yeah. Sa Zoom din siya pinaka-ganyan. Pero parang I think yung magic ng post ay na-rearrange niya yung film ganyan. Parang dito ko na-realize na you won't follow the script talaga. So, ayun. Tapos, ayun, ito yung lagi nila sinasabi sa akin kasi sobrang hina ng boses ko. Pero like super, super like nag-play siya sa utak ko na nagpunta kami ng Singapore ni Estella. Si Estella yung editor, Malaysia pala, ng film kasi may film kami both na ipapalabas ko. Tapos parang nagkaroon ng chikahan ganyan. Tapos yun yung sinasabi nila sa akin kasi ganito na lang yung boses ko. Kung mahina ngayon, mas mahina dati. So mga 10% improve. Charis. Ayun, parang nakita ko rin yung importance ng pag-assert without being too aggressive. So parang okay naman pala mag-demand as long as respect is always there. Ayun. Ayan, so the context is, this is after we won the Best Film Award in Singapore and nagkaroon din ng award sa Emerald. Tapos nagkaroon ng si Franz and Tran and si Dale, sister namin sa Bacolod, ay nag-organize ng screening para madala kay Emerald yung stuff, yung film, ganyan. So pumunta lahat ng pamilya ni Emerald, ganyan. Tapos, wala lang, parang for me, parang super happy lang ako kasi like, malala rin yung situation niya. Nung tinanong namin siya kung saan niya dadalhin yung TF at papagawa ng bahay. Tapos nung like mo siyang tinatanong, okay lang ba Emerald, nagawin mo to? Sabi na sa akin, okay yan sir, kasi, sorry boses na gano'n. Oh my God, Okay lang yan sir, kasi sanay na ako. Wala Emerald, okay ka lang ba? Sige, chikahan mo sa car, ganyan. So, marami siyang mga stories na nakakwento. So, parang feeling ko, heartwarm lang yung napalabas siya with fellow Hiligay ng people. So, ang screening ay nangyari sa isang coffee roaster. Nag-set up lang kami ng projector, screened with other amateur works. So, isa lang yung river, parang lang siya. And, so, in-awardan din namin si Emerald yung natanggap ng award sa Singapore, ganyan. So, ayun. Ayan, ito yung festival stuff, ganyan. Parang nawawala pa ako niya. Kasi nagbubuka ako ng gabi era. Tapos, sobrang surreal lang yung moment na yun. Kasi nga, parang I never imagined it will be screened like na maraming makakapanood, ganyan. So, tapos, alam mo, parang yung experience, buffet, ganyan. So, After priorities. So yun talaga yung gusto ko para makapag-isip. Masarap kasi yung food talaga. Novotel. Sure naman. So ayun, parang in the past years, lagi akong parang sobrang harsh ko sa self ko rin kasi parang hindi ko siya matawag. Parang ang hirap ng tawag may film ganyan. Kasi parang feeling ko, like yung mga shortcomings na nagawa mo sa production and parang you always reflect on those like moments, gano'n. Pero I think I embrace na hindi ko naman talaga siya pelikula kasi ginawa namin siyang lahat. So, this is our film and parang in the process parang nafo-forgive ko na rin
self ko, ganyan. Kasi nga parang first film, parang first film and everything, yung mga ganyan. So parang binaan ko lang siya as a learning process. So every time na may festivals, like, lagi ako nag-thank you sa post ko sa mga people, ganyan. Tapos sa lahat ng natutunan ko na in making this film. So I'm always just grateful to everyone. I feel like super talaga kasi hindi namin ito magagawa ng mag-isa lang. So parang sobrang thank you sa mga taong nagtiwala sa amin. Wala kasi talaga kaming body of work. And bibihira yung people na would trust you, would make time for you. Parang at that time, parang, alam mo yung parang mag-Zoom session kayo until 3 a.m. Tapos parang, you just can't imagine that someone is willing to do that for you. Just to help you. And hindi naman malaki yung pera, walang ina-expect na kapalit. Ganun. So, sobrang thankful ako sa Archipelago kasi sure ako na hindi pa siya magagawa ngayon kung wala sila. So, ayun, always grateful. So, Segway. So, may graduating na po ako ngayon. Ganyan. Graduate na ako this July. Yeah? So, naging random, nag-thesis lang ako right now. Tapos, set siya sa isang cinema, ganyan. Mga bata yung bida. Narrative ng trans people and ano na siya, 38% funded na siya. So, kung gusto nila maging part ng film, pwede kang bisitahin yung website namin, everything like that. So, yun lang po. Thank you guys. Congrats, JP. Congrats. Siguro may ilan lang akong questions din, parang, moderator pala. Oo nga. So, I guess, like, in general, parang, paano mo na ma-manage yung time mo, especially your students? So parang, ang dami mong pang responsibilities na parang, especially na parang, kailangan mong graduate at the same time, at the same time, nakapasok for this big festival. So parang, kasi ako, medyo bago lang sa akin at that time na parang, pwede pa rin yung mga like film students na mag-participate for this kind of big festivals na parang ganun. So parang hindi ko ma-imagine yung pag-manage ba, like, paano ba yun? Like, especially ang dami nyo din na students din na naging part ng film. So, hindi ko rin siya ma-imagine. Pero online classes kasi. So, alam mo yun, play yung Zoom, tapos take, ganyan, Natawag mo lang kapag 3 hours na. Oh my God, oo nga. Kasi pero may natandaan ako na isa sa mga crew natin is nasa kalagitnaan ng Zoom class. Tapos parang nakikinig lang siya. Then parang pag sure ba siya ba? Oo nga, oh yeah. So, and then, siguro, paano mo nakita si Emerald? I believe it's a long process, especially like looking for Emerald, like the right character for your film. Paano siya? So, ayun, writing the script, I had Moira lang in my mind. Tapos, nilapitan namin siya. She loved the script. Pero kasi, producer siya, so she knows, ang forte pa niya sa producing ay casting. And sinabi niya, miscast ako dito. Tapos parang, malapit yung shoot noon, ganyan. Tapos, ang ginagawa namin ni Sibal, nag-bumble kami, ganyan. Tapos, looking for Chinese man. Tapos like ganun siya. Tapos sakto lang parang may festival kami sa pelikula yun. Tapos naka-check-in kami sa Cubao kasi siguro lang FBCP kami. Tapos parang syempre pag maraming mga bars sa Cubao, maraming mga drag queens, mga impersonators, mga ganyan. Tapos may isa kami nilapitan. Ba't nakikita kami nag-random approach lang kami. Kaya mukha nga kaming scam kasi nga hindi naman kami. Sino ba kami? So parang, nag-Facebook lang ako, sabi, sino ba? Ganyan. Nagpunta kami mga parlor, pero parang maarte kasi ako sa casting. So parang, feeling ko kasi parang okay na siya kapag, parang medyo hindi ako, ang mantra ko ay, sa sinulat namin ay may someone in real life na gano'n. So parang gusto ko lang mahanap kung sino yun. So parang nag-scroll lang ako sa Facebook, tapos nag-viral si Emerald. For the wrong reasons, kasi pinagtatawanan siya. Kasi ano siya, Buconero siya.
Tapos magaling siya mag-talk, ganyan. Tapos parang na-amaze, na-shock yung mga people, parang, hala, ang galing, nasaan? So parang pinagatawanan siya, especially with the situation of the trans, context ng trans struggle ngayon sa Pilipinas ay naganap pa rin yung hate crime and everything. So parang ngayon, parang, nung nakita ko siya, parang, hala, parang perfect, ganyan. So, kami ni Sibal, yung isang producer, ay PDM namin siya. Nag-comment kami sa mga live niya, ganyan. Pero hindi na kami nire-replyan, so nag-comment na kami sa post niya. Yung pala, tinatanong ko na sa friends niya, scam ba to? Ganyan. Akala niya scam kami. Tapos parang, pwede na lang may Facebook page, ganyan, may QC na malobo and everything, na legitimize naman. At sabi na, go ka, ganyan. Tapos, ayun. Walang callback, walang rehearsal. Pinalipad namin siya from Negros to Manila. Just trusting, ganyan. Tapos parang ako, kumusta ganyan? Kasi hindi ko pa siya agad nakita. Kumusta siya, ganyan. Tapos parang, ayun. Like, sobrang happy ako for, kasi Emma, like, super happy, ganyan. So, ayun. Any questions, guys? Yes po. Hi, JD. Una ko lang, congrats. Biglang umiyak. Biglang, kasi minsan ako kay JT and I've seen JT so good shit. Anyway, I'm actually curious, how do you deal with, kasi I know your context, so kasi yung filmography mo is, hindi ko siya lahat napapanood, pero kasi Facebook friend kita, so I'm curious, how do you deal with our relatives, given that your filmography is political than in nature? So, wala lang. Kaya parang teary-eyed kasi you've always been JP. Is JP. Ayan lang. Thank you, thank you. Thank you, Steph. How do I deal with my family? Feel ko parang wala na lang silang choice. Wala, anak nila ako ganyan. Parang, hindi kasi nila alam for the longest time na queer ako, ganyan. Tapos parang, I think first time mo lang din marinig. So just don't tell them. Alam mo naman, diba? More of relatives, actually. Kasi, family, yung more of relatives. Halata rin naman, so I feel like di naman So parang, very long process siya. I wrote this film kasi sa relationship ko with my dad, ganyan. Very hostile, ganyan. So I grew up na parang ganun yung relationship namin. Pero okay na kami, ganyan. I think, nung una, hindi naman nila gusto mag-film ako, gusto nila mag-actor ako, ganyan. Tapos, pangalawa, parang, so parang minarket namin siya as, pag pinakausap namin sila, ay, buhay sa telemet, ganyan, di ba childhood nito, ganyan. So parang gano'n naman siya, kunenta sa kanila. So, ayun, nung napanood nila, yung mama ko parang nagtataka talaga siya, bakit daw nakakapunta ng ibang bansa, ang boring-boring lang. Pero like, ano na siya sa amin, like, fun conversation na siya sa amin. So parang, I get her, mom, you're right. At for sobrang laki ng support niya, si mommy yung kumanta ng ending song. Sobrang thankful ako. Ayan. Questions? Questions? Or if there's... Oh, go ahead. Sige, follow. Yung bigger relatives natin. Yung? Relatives natin. Like, Bigger. Ano? Like, tipa na to. Parang lang. Parang, nag-donate pa nga sila. Siyempre, di mo nga sabihin na parang, this film is low to Paris, ganyan. So, parang, lang. Support me lang. Kasi mahal niyo ako. So, mas gano'n lang yung thing. I feel like, in the process naman, parang, despite the differences, I'm lucky sa context ko na kahit may struggles ay hindi naman nila ako kinik out or whatever. Enzo. Hi. Can you talk about the images of water in the film?
there's obviously those bigger shots and the bathtub scene and the leaking. Maybe you can talk about a little bit those kind of conversations. So, I think the visual pitching is we always tell them that the visual and like oral design of this film is highly informed by the experience of the river. I grew up beside the Pasig River. I was born in Taraman and lumipat kami sa Pandacan pero katabi pa rin ang river. Daily transportation ko ay bangka. Daily transportation ko rin ay trolley papuntang PUP kasi ng high school. And yung river element ay na-insert lang after 1 year. Ganyan. Kasi nung binalikan ko yung photos ko, I haven't like tried riding the boat again kasi nag-dorm na ako sa QC. Ganyan. Tapos may tulay na, ganyan, may tulay na and everything. Tapos parang whenever I go visit my hometown, parang siyang nagbabago ganyan. So I think that's how we really intentionally made this film. Hindi siya maraming cuts kasi hindi naman nagka-cut yung river. Parang dapat nagko-continue yung mga action sa previous lines sa next frame na yun. So mas ganun siya. Yung close-up ng river ay nasa shot list siya pero di na ako nag-expect na makuha siya. Pero nung nakuha namin siya, may dumaan na ferry. Di ba parang, Lord, ikaw talaga ang ano namin dito. So ayun, parang may dumaan na ferry. Hello, may waves, ganyan. So parang sobrang unexpected ng everything. And ayun, very, very intentional naman yung very river motif ng design and everything. Questions? Okay, I think has everybody seen the film, or are there people here who haven't seen it? Okay, so I think we'll screen it again. Thank you very much, JT. Is there any last things you'd like to share before we end? Thank you lang po ulit kasi 2 years na nga yung film. Hindi namin na-expect na it would receive this warmth, ganyan. Tapos super thankful for everyone who's been part of the crew, production, hanggang post and distribution. So, ayun, thank you lang for giving it time sa watching pa lang. I think it takes effort, labor, and care for you to watch something like time kasi yun so very precious yun. So, maraming salamat sa pagpunta, maraming salamat sa pagpunta. Iyong wala lang sa aking buhay, sabik na kung muli na marami.